Magandang hapon po sa inyong lahat at isa pong mainit na pagtanggap sa inyong lahat mula sa Grace Fellowship Church. Mainit na pagtanggap dahil mainit na sa labas. Pero napakaginhawa po ng ating malamig na aircon dito sa ating sanktuaryo. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay sa bawat isa at maligayang pagdating sa ating Sunday worship service dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pagdiriwang ng maluwalhating araw na ito. Papuri sa ating Diyos sa pag-alaala sa araw na ito. Habang tayo po ay nagtitipon, sumasamba at nagbubulay-bulay sa kanyang banal na salita. Tungkol po sa ating lokal na iglesia, ang GFC. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at ng banal na salita sa tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ninyo ang ating statement of faith sa website na gfc.com.ph. At kung kayo man po ay bumibisita, dumadalaw sa unang pagkakataon, at kayo po ay may katanungan, huwag po kayo mahiya, mayari po lamang na lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng pinto pagkatapos po ng ating church service. At ikalulugod po naming sagutin ang anumang inyong mga katanungan. Sa araw po na ito ay pansamantalang hihinto tayo sa ating serye mula sa Ang Mga Ngaral o Ecclesiastes upang magnilay sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Tayo po ay papangaralan ni Pastor Rico Geronimo mula sa Aklat ng Juan, Kabanata 20, mga talatang 24 hanggang 29. At habang atin pong hinahanda ang ating mga puso para sa pangangaral na ito, atin pong alalahanin si Tomas. Mula sa pag-aalinlangan ay dinala sa malinaw at personal na pagpapahayag kay Kristo bilang kanyang Panginoon at Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang katotohanang dapat suriin, dito ay nakikita rin natin ang buhay na Diyos na dapat ay sambahin. At bilang katugon po sa katotohanan ito, ating awitin ang himno na Putungan Siyang Hari. Kaya't inaanyahan ko po ang lahat na may kakayanan, mangyari pong magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating awitin Putungan Siyang Hari, salin sa Tagalog mula sa Crown Hymn with Many Crowns.
at sa langit at lupa ay ikaw ang may gawa. Yung kadakilaan di mapapantayan, mananatili kang hari magpawalang hanggan. Ngayon naman po na tinuunan natin ang ating mga mata upang masdan ang ating muling nabuhay na hari at siya ay sambahin, ituon naman natin ang ating pansin sa paraan kung paano niya tinamo ang ating kaligtasan, ang krus. Ang muling pagkabuhay na ating pinagdiriwang ngayon ay hindi mahihiwalay sa sakripisyong nagkamit ng ating katubusan. Sa kanyang kamatayan, natalo ang kasalanan. At sa kanyang muling pagkabuhay, si Kristo ay nagtagumpay. Sabi nga sa unang Pedro 2:24, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, ay gumaling kayo. Taglayang pusong ipinagmamalaki si Kristo lamang, ating awitin ang bisa ng krus. Masdan, dusang pinasan ni Kristo dun sa Kalbaryo, sa puot ng Diyos naging pantubos si Kristo at ang krus. Etong naging sala si Jesus para sa pinubos na napatawad na sa krus. Masdan sa kanyang mukhang dinusta at sinugatan, bawat karumhan at kasamaan sa kanya binataw. Etong ng krus, naging sala si Jesus para sa pinubos na napatawad na sa krus. Sang nilikha, umapanaw ang lumikha, tabing nabuksan, mayroon ng daan sa kabanal-banalan. Etong bisa ng naging sala si Jesus para sa pinubos na napatawad
manalig ka, kay Kristo'y mapapabilang. Sa inako niya kaparusahan, mayroong kaligtasan. Itong bisa ng krus, naging sala si Jesus para sa tinubos na napatawad na sa krus. Ang mga pangyayari nung unang Pasko ng pagkabuhay, ang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo ay tumatawag sa atin hindi lamang upang makita ang kanyang mga sugat, kundi upang sumampalataya at lubos na makahanap ng pahinga sa Kanya. At dahil sa kumpletong gawa ni Kristo, ang ating pananampalataya ay may matibay at tiyak na pahingahan. Wala nang pansariling pagpupunyagi, wala nang pag-aalinlangan, kundi nakapirmi lamang sa kapayapaang Kanyang tinamo para sa atin. Yamang inaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Roma 5:1. Ating pong awitin, tanging kay Kristo sasandig, salin mula sa my faith has found a resting place. Di relihiyon ang saligan ng pananalig ko, pananampalataya ko ay tanging kay Kristo. Di na mag-aalinlangan, tiwala ko'y matibay, tanging kay Kristo sasandig, ngayon at kailanman. Si Kristo ay nagliligtas, aking nalalaman. Doon sa krus pinawi niya tanang kasalanan. Di na mag-aalinlangan, ang dala ko'y matibay, tanging kay Kristo sasandig, ngayon at kailanman. Tiwala ko'y nasasalig sa salita ng Diyos, na si Jesus Kristong banal sa aking sumako. Di na mag-aalinlangan, tiwala ko'y matibay, tanging kay Kristo sasandig, ngayon at kailanman. Sa anumang karamdaman, si Kristo ang lunas, at ang dugo niyang tumanang sa salay paghugas. Di na mag-aalinlangan, tiwala ko'y matibay, tanging kay Kristo sasandig, ngayon at kailanman. Amen. Manatili po lamang tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita.
Isayas 53, talata 1 hanggang 5. Sinong naniwala sa aming narinig? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Isayas 53, talata 1 hanggang 5. Maaari na pong maupo ang lahat. Tayo'y magdasal. Diyos sa aming Ama, pinupuri ka namin dahil kayo po ay mahabagin sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo ang makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan sa lahat. At dahil sa mga katangiang yan, kami ay nagpupuri dahil lubos ka namin mapagkakatiwalaan. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya, ay hindi nga kami makakaparito. At dahil po dyan, kami ay taus-pusong nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, sa hapon na ito, kami ay muling dumudulog sa inyo. Aming idinarasal, Panginoon, ang lahat ng aming mga kahinaan. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya, awa at pagpapala, ay hindi kami makakapagsamba. Aming idinarasal, Panginoon, ang ilan sa aming mga kapatiran na dumaraan sa mga matitinding kalungkutan. Maaaring ito ay dahil sa mayroon silang mga mahal sa buhay na pumanaw itong mga nakaraang araw. Mayroon sa kapatiran na ang ilan ay may mga matitinding karamdaman. At dahil po diyan, Panginoon, ay aming itinataas ang lahat ng aming mga petisyon. Naway, Panginoon, na sa mga petisyon na ito ay sa pagdinig ninyo, ay malaman na po namin ang inyong kapayapaan. Alam na namin, Panginoon, na ibinigay nyo na ang kapayapaan at kagalakan. Ngunit, sa mga pagkakataon na kami ay dumaraan sa mga suliraning ganito, ay nakakalimutan namin ito. Kaya't kami ay dumudulog sa inyo ngayon. Aming idinurog pati ang mga aming mga nasa kapatiran na maaaring namumroblema sa kanilang mga pangailangan. Maaaring mayroon sa kapatiran na talagang naghihinagpis dahil sa mga nangyayari sa kanilang mga pamilya at sa labas ng pamilya. At muli dahil sa mga suliranin at pagsubok na ito ay nawawala ang aming tuon sa inyo. Muli, Panginoon, kami ay dumudulog, nagmamakaawa na sana sa hapon na ito ay isantabi po ninyo ang lahat ng ito. Naway, Panginoon, ang aming buong pansin ay maging sa inyo lamang po. Muli, Panginoon, kami ay nagdarasal na mangusap po kayo sa amin. Naway, buksan po ninyo ang aming mga isipan, mata at puso. At nang sa gayon, makita namin ang lahat ng katotohanan na manggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. Muli, aking idinarasal kung paano po ninyo ako binigyan ng kalakasan kaninang umagang, gayon din sa hapon na ito, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Aking idinarasal na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. Panginoon, itago niyo po ninyo ako sa likod ng krus.
Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Yung mga may kakayanan, inimbitahan ko lamang pong tumayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa hapon na to, tayo po ay magkakaroon lamang na series break. Okay? Maiksing break lang po. Next week, magre-resume po tayo sa libro ng Ecclesiastes po. Sa hapon na ito, kukunin natin Juan chapter 20, verse 24 hanggang 29 po. Bumabasa po ako sa salin ng Ang Biblia 2001. Kung ano man ang mga salin po na hawak ninyo, pwede nyo po akong sundan sa mga Biblia nyo o dyan po sa harapan ninyo. Juan, Kabanata 20, talata 24 hanggang 29. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang inyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo po kayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang blessed Resurrection Sunday po sa ating lahat. Okay, sa muling pagkabuhay. Alam po ninyo, talagang pag inisip natin ang Resurrection Sunday, ang muling pagkabuhay po, pag pinag-usapan natin ang araw na ito, madalas, dumidiretso kagad tayo saan, di ba? Doon sa libingan na walang laman, doon sa empty tomb. Or sa mga mensahe, makikita natin ang muli niyang pagkabuhay, He is risen, or yung ginulong na bato, di ba? Pag Resurrection Sunday, yan madalas ang maririnig natin ng mga mensahe. At alam po ninyo, totoo naman po talaga na mahalaga ang lahat ng iyon. Para sa pananampalataya natin, sentro po yun ng pananampalataya natin. Pero ito ang tanong ko po sa hapon na ito. Matapos natin malaman ang katotohanan at pangyayari na yan, ano kaya ang nangyayari pagkatapos noon? Matapos natin yang malaman. Ano mangyayari kung may makarinig tayo tungkol sa muling pagkabuhay, pero sa kinalaunan ay narihirapan pa rin tayong maniwala. Di ba? Naniniwala tayo at narinig natin na Resurrection Sunday, pero pagkatapos niya, nahihirapan pa rin tayong maniwala. Kasi po, kung magiging tapat lang po tayo, di ba? Kahit tayong mga Kristiyano, even us mga Christians, minsan tayo rin ay dumarating sa mga pagkakataon na may panahon na nahihirapan tayong manampalataya at maniwala. At alam po ninyo, ewan ko, hindi ko kasi maisalin ito sa Tagalog. Kanina umaga, hopefully, alam niyo yung mga salita ba yun? Acronym, FOMO. Yung mga bata, alam yan, no? Yung mga bata, FOMO, no? Okay, yung mga bata. No? Alam niyo yung FOMO? Doon sa mga tito at tita katulad ko at saka doon sa medyo may senior. FOMO, F-O-M-O, ang ibig sabihin yan, fear of missing out. Okay, fear of missing out. Yun yung FOMO. Yung pakiramdam na may nangyayari, lahat sila nandoon, lahat sila nakaka-experience. Tapos, malaman-laman mo, ikaw, wala ka doon. Diba? Kunwari, kwento yung mga kaibigan mo, barkada mo, nandoon kami nung na. Tapos ikaw, bakit ganon? FOMO ang tawag po doon. Minsan, maliit na bagay lang.
Pwedeng isang maliit na simpleng lakad o isang pangyayari, isang event, no? Pero isipin po natin mabuti ito. What if yung na-miss natin ay hindi lang basta isang pangyayari o event? What if yung na-miss natin ay isang engkwentro mismo sa Panginoong Hesukristo? What if yun ang nalampasan natin? Ngayon, hindi na FOMO ang tawag po natin dyan. Pasensya na, hindi ko ito matranslate sa English, sa Tagalog kasi nga, hindi na siya magiging ganun ang tunog. Ang tawag na natin dyan sa English, TOMO, imbis na FOMO. Ano yung TOMO? Yung trahedya, tragedy of missing out. Kasi sinubo ko i-translate sa hindi, iba spelling na no? Yung trahedya. Kaya nga sa talata natin sa hapon na ito, mayroong isa lang alagad na naranasan yan ng pansamandali. Bakit kamo? Wala siya doon, hindi siya present. At dahil doon ay mayroon siyang na-miss. At ang pangalan nitong pinag-uusapan natin ito ay walang iba kung hindi si Tomas. Sa hapon natin ito, ang title, ang trahedya ng hindi paniniwala. Ang trahedya ng hindi paniniwala. Hahatiin natin sa 3 bahagi po yan. Yung unang bahagi, verse 24 hanggang 25, ang pagdududa. Verse 26 hanggang 27, ang pagkalinga. At ang verse 28 at 29, ang pagpapahayag at pagpapala. Tingnan na po natin ang unang bahagi, ang pagdududa. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Ngayon, una nating mababasa sa talata ang mga salitang ngunit si Tomas. Okay. Pansinin nyo yung unang salita, ngunit sa English, but. Okay? Ngunit, mahalaga po yung salita na yan. Mahalaga dahil kung babalikan natin yung nakaraang mga talata bago po nito, ang Panginoong Hesus ay nagpakita na sa ibang mga alagad niya. Makikita natin sa mga nakaraang talata na sila ay magkakasama sa isang silid. Nakasara ang mga pinto at biglang ang nabuhay muling Panginoong Hesukristo ay tumayo sa gitna nila. Nakita nila siya, narinig nila siya at sila'y sobrang nagalak. Ngunit, si Tomas, wala po doon nung nangyari po ito. Kaya nga't mga kapatid, lahat na sila ay nakakita na sa muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. Nakita na nilang lahat maliban itong si Tomas. At ito po ang sitwasyon na pinapakita rito ni Apostol Juan. Okay, ang sumulat ng libro na ito si Apostol Juan. Ito ang ipinapakita niya. Nagpakita na ang Panginoong Hesus, ngunit wala si Tomas. At ano pa ho ang sinabi ni Juan? Na si Tomas ay isa sa 12. Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, hindi siya basta-bastang tao. Hindi siya basta-bastang tagalabas lamang, hindi siya simpleng alagad lamang, hindi siya random na nagdududa lamang. Itong si Tomas ay isa sa 12. One of the 12. Ano ibig sabihin yan? Diba? To be one of the 12, isa sa mga apostol, ang ibig sabihin siya ay personal na pinili ng Panginoong Hesukristo. Nakinig siya sa kanyang lahat ng mga turo, nakita niya ang mga himala. Kasama niya ang Panginoong Hesukristo sa loob ng 3 taon. 24 hours, 7 days a week. Ganon itong si Tomas. Palagi niyang kasama ang Panginoong Hesukristo. At ano pa ang dinagdag na sinabi ni Juan? Tinatawag na kambal. Okay. Kung titingnan niyo sa salitang English ito, ang ginamit po dito, si Thomas, also called Didymus. Okay, ganito po yan. Yung salitang Tomas po kasi, yung salitang Tomas, yan ang sa Aramaic. Kung paliwanag ko ang lumang tipan nakasulat sa Aramaic. Ang bagong tipan nakasulat sa Greko. Okay, ganun niya, Aramaic. Yun yung isang klase ng salita. Yung Tomas, Aramaic ang tawag doon. Ang ibig sabihin nun, kambal. Okay? Sa English, makikita nyo, baka may English Bible kayo, ang ginamit na salita doon, ang tawag din kay Tomas ay Didymus. Yung Didymus, salitang Greko. Ang ibig sabihin nun, kambal. Sa salin natin, diretso lang tinawag na kambal. Kaya nung isinulat po ito ni Apostol Juan, parang sinasabi lang niya na pangalan ni Tomas sa ibang wika ay Didymus, kambal din.
iisipin natin, bakit kaya ito ginawa ni Apostol Juan? Alam po ninyo, malaki ang posibilidad na tinawag niya ring Didymus o kambal at sinulat niyang ganito dahil marami sa mga magbabasa ng sulat niya ay mga mga Greko. Mga Greko po. Kaya't isinalin niya ang pangalan para mas maintindihan nila. At kung iisipin nating mabuti, bakit kaya binibigyang diin ni Juan ang mga detalye na ito? Di ba? Bakit niya kailangan sabihin pang Tomas, Didymus o kambal? Ganito po ang dahilan niyan. Pinapakita po sa atin dito na ang mga ebanghelyo ay hindi gawa-gawang kwento. Ito ay tungkol sa mga tunay na tao at tunay na mga pangyayari. At binabasa natin ito dahil ang nakikita natin ay kasaysayan na nasaksihan mismo. Naintindihan po natin yon. Nung sinabing Tomas Kambal, yung mga magbabasa nung panahon na iyon, makakakuha ng sulat, ay oo, siguro yung iba makikilala, ito yung si Tomas, ito yung si Kambal, ito yung si Didymus, ito yung taga doon. So ibig sabihin, pag sinulat ito ng mga katulad ni Apostol Juan, ang sinusulat niya ay mga totoong tao at totoong mga pangyayari. Hindi po gawa-gawa ang mga ito. Kaya nga't ito ay kasaysayan na nasaksihan mismo ng mga tao. Ngayon, matapos ibigay ni Juan ang mga detaling ito, dumating siya sa isang mahalagang pahayag sa talata. Anong sinabi niya? Na si Tomas ay hindi nila kasama. Mga kapatid, ito po ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng talata na ito. Hindi kasama si Tomas sa ibang mga alagad noong nagpakita ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi natin makikita, hindi sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit wala siya doon. Hindi natin alam. Maaaring natatakot siya. Kaya nasa ibang lugar siya. Maaaring nadi-discourage siya pagkatapos ng pagpapako sa Panginoong Hesukristo. Maaaring nalilito siya, naguguluhan siya sa lahat ng mga pangyayari. Pero anuman ang dahilan, ang katotohanan ay wala po siya doon. At dahil wala siya doon, na-miss niya ang unang pagpapakita ng muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. At sinasabi nga sa huling bahagi nang dumating si Jesus. Wala si Tomas nang dumating si Jesus. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng isa sa pinakamahalaga na katotohanan para sa ating mga Kristiyano. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay tunay na muling nabuhay. Nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo. Hindi ito simbolo, hindi ito pagsasalarawan, hindi metaphor. Ang nabuhay na Kristo ay pisikal na nagpakita sa kanyang mga alagad. At ang ating pananampalataya ay nakatayo sa isang tunay na pangyayari sa kasaysayan ng muling pagkabuhay. At ayon nga sa talata, wala roon si Tomas nang nangyari ito. Kaya sa susunod na talata, may sasabihin siya na napaka-importante. At ano ba ang sinabi niya? Verse 25. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Mga kapatid, mula sa talata na ito, makikita natin na sa wakas ay makasama na ni Tomas ang ibang mga alagad. Okay, nakasama niya na ulit yung mga ibang mga alagad. At agad nilang sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. At pansinin niyo ang pagkakasabi. Sinabi sa kanya, pag tiningnan niyo sa English yan, ang English yan, they were saying. Bakit ko sinasabi yan? Sa original, parang ang dating nito ay paulit-ulit nilang sinasabi sa kanya ito. Paulit-ulit. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, paulit-ulit nilang sinasabi, nakita namin ang Panginoon, nakita namin ang Panginoon, nakita namin ang Panginoon. At alam po ninyo, hindi lang ito isang excited na pagsakakasabi. Ito ay isang paulit-ulit na patotoo. 10 alagad ang nakakita sa muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. Kaya si Tomas, nang nakakarinig ito, ng mga sinasabi ng mga alagad ito na pare-parehong patotoo, mga eyewitnesses sa Panginoong Hesukristo,
Ano ang sinabi niya? Pansinin niyong mabuti ito. Nung sinabing nakita namin ang Panginoon, parang simple lamang po, pero napaka-importante po na ito. Nakita namin ang Panginoon. Bakit? Dahil ang pagkakasabi nila sa Kanya, hindi ganito hindi ganito ang pagkakasabi ng ibang alagad. Hindi nila sinabi na feeling namin buhay siya. Nakuha niyo yan? Hindi ganon ang pagkakasabi, feeling namin na buhay ang Panginoon. Hindi ganon. Hindi rin ganito, may spiritual experience kami. Hindi ganon ang sinabi ng mga disipulo. Ang sinabi nila ay nakita namin ang Panginoon. Ibig sabihin, ito ay tunay na pisikal na pangyayari. Pisikal nilang nakita ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. Kaya nga't mga kapatid, ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kailangan po nating maintindihan na ang mga Kristiyano ay nakatayo sa katotohanan na ito. Ito ay katotohanan historical. This really happened. Nangyari po talaga ito. Na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay physically mula sa mga patay. Ngunit nang sabihin ito ng mga alagad kay Tomas, itinala ni Apostol Juan ang tugon ni Tomas. Anong sinabi ni Tomas? Ngunit sinabi niya sa kanila, at ang sinabi niya, malibang makita ko, yun ang unang sinabi niya. Mula dito makikita na kahit narinig ni Tomas ang kanilang patotoo, tumanggi pa din siyang tanggapin po ito. Kailangan po nating intindihin itong mga patotoo na ito, hindi ito nanggaling sa mga estranghero. Ito ay nanggaling sa kapwa niyang mga apostol, mga taong nakasama niya ng 3 taon. At gayon man, kahit matagal niyang nakasama sila, hindi lang 1, 2, 10 pa nga ang magsasabi, hindi pa rin siya naniniwala. Pansinin po natin mabuti yung mga kondisyon na ibinigay ni Tomas para siya ay maniwala. Una, sinabi niya, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako. Ibig sabihin, gusto niya mismo makita sarili niyang mga mata ang mga ebidensya. Ang salitang bakas, tumutukoy sa marka, o ba sa salita natin, parang bang peklat na iniwan ng mga pako. Alam ni Tomas kung paano namatay ang Panginoong Hesus. Alam niya na ipinako siya sa krus. Kaya parang sinasabi niya, kailangan ko mismong makita ang mga sugat at peklat ng pagkakapako niya. At hindi pa doon nagtapos. Sinabi pa niya, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako. Ibig sabihin, hindi na sapat sa kanya ang makita lamang. Gusto niya mismo ay mahawakan. Parang sinasabi niya, gusto kong ako mismo ang maka-verify na ito. Mahawakan ko, maramdaman ito. Gusto niyang ilagay ang kanyang mga daliri sa mismong lugar kung saan pumasok ang mga pako. Gusto niya ang pisikal na patunay. Gusto niya ng hindi matatawarang ebidensya na ang pinako sa krus ay siya ring ang nakatayo sa harapan niya na buhay pa. At hindi pa rin doon nagtapos itong si Tomas. Idinagdag pa niya, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Mga kapatid, alalahanin nyo, di ba nung pinako ang Panginoong Hesukristo sa krus, kung titingnan nyo sa libro ng Juan 19, ano makikita natin dyan? Tinusok ng isang sundalong Romano ang tagiliran ng Panginoong Hesukristo. Tinusok. Hindi natin alam kung sa kaliwa o sa kanan. Pero alam natin, tinusok ng Romanong sundalo. At siguradong alam ito ni Tomas. Kaya parang sinasabi niya, kailangan ko ng ganap na patunay na siya nga ang muling nabuhay. Para sa kanya, yung makita, mahawakan yung pagkakapako, kulang pa yan. Kailangan kong makita at maramdaman yung sugat niya sa gilid ng katawan. Ganyan po ang sinabi ni Tomas. At matapos siyang ilatag lahat ng kondisyon na ito, natapos siya ay nagpahayag ng hindi ako maniniwala. Mga kapatid, sa orihinal na wika, napakatindi ng dating po na ito. Pag tininan nyo ang salita na ito sa orihinal, sa Greko, sobrang tindi, sobrang tapang. Parang sinasabi niya, hindi talaga ako maniniwala. Hindi la ito simpleng pagdududa. Ito ay matibay na pagtanggi hanggat hindi natutupad ang kanyang mga kondisyon. Kaya mga madalas, tinatawag siya sa English na doubting Thomas. Actually, nung pinag-aaralan ko ito,
Hindi nga ito doubting eh. Mali nga yung doubting. Makikita natin mamaya kung ano talaga ang dapat tawagin sa kanya. Hindi siya pagdududa eh. Ngayon, hindi pa dito nagtapos ang kwento. Dahil sa susunod na mga talata at division, may makikita po tayo. Pero bago po tayo magtungo doon, tanungin po natin ang sarili natin. Para sa mga nagsasabi na tayo ay tunay na mga Kristiyano, tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Siguro may magsasabi, grabe naman itong si Tomas. Yeah? Ganon siguro sasabihin na to, grabe itong si Tomas, hindi pa naniwala. Pero alam po ninyo, hindi ba minsan o madalas ganito pa rin tayo? Baka nga hanggang ngayon, ganito pa rin ang ating puso. Paano? Lord, gawin mo lang ito, sagutin mo itong prayer item na to. I promise gagawin ko ito para sa iyo. Di ba? Ganon tayo. Lord, basta sagutin mo lang ito ha. Bibigay ko ang buong buhay ko na sa iyo. Di ba parang tayong ganon si Tomas? That's us. Kaya nga po, kung sinasabi nating tayo ay mga tunay na mananampalataya, baka kasi yung pagdududa natin ay hindi lang basta pagdududa eh. Talagang hindi lang tayo naniniwala. Hindi dahil kulang ang ebidensya, baka kasi ayaw lang talaga natin magpasakop sa alam na nating totoo. Naintindihan natin yon? Hindi lang siya pagdududa eh. Baka talagang ayaw lang natin maniwala sa mga katotohanan na ibinibigay na sa atin. Ngayon, dun sa mga ilan naman dito na hindi pa talaga lubos na sumasampalataya, marahil ang iba dyan magsasabi, ay sumasampalataya naman ako, naniniwala ako. Pero alam nyo, maaaring may mga taong ganito. Sa bahagi na ito naniniwala ako. Pero sa bahagi na ito, hindi ko tinatanggap ito. Narinig nyo na sa English yung nagsabi na partial unbelief is still unbelief. Yung bahagyang hindi paniniwala at pananampalataya, anong ibig sabihin niyan? Hindi pa rin naniniwala at sumasampalataya. Kaya nga, ano pa ang hinihintay natin? Sa dami na ng mga ebidensya at hanggang ngayon tungkol pa sa Panginoong Hesukristo. Sa dinami-dami na ng ebidensya, ano pa ho ang iniintay natin? Kasi nga ho, sobrang importante ho ng katotohanan na ito. Nakalulungkot, diba? Minsan, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, nandito lang. Hindi bumababa. Wala talaga sa ating puso. Kaya nga importante na talagang magbulay-bulay tayo kung ano ba talaga ang nilalaman ng ating mga puso. Ano ba ang sinasabi nito patungkol sa puso natin? Sana manalangin tayo na talagang tunay na tayo ay magtiwala, sumumpalataya at sumunod. Pumunta na ho tayo sa ikalawang bahagi, ang pagkalinga. Sobrang gusto ko ang bahagi na ito. Bakit kamo? Verse 26. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Mga kapatid, unang mapapansin natin sa talata yung timing ng pangyayari. Pagkaraan ng 8 araw. Makikita natin dito na isang buong linggo ang lumampas, yung lumipas. Isang buong linggo, sasabihin siguro ng iba, Brother Rico, 8 araw, lagpas na yun sa isang linggo. Ganito po yan. Sa bilang ng mga Hudyo, kasama po sa pagbibilang nila yung parehong linggo. Ano ibig sabihin? Kung nangyari yung unang pangyayari linggo, bibilang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 8 araw ho yun. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nag-antay ang mga alagad muli ng 1 linggo mula sa unang pagpapakita. 1 week ulit ang inantay nila. At kung iisipin natin, na-miss ni Tomas yung pinakaunang ano yung na-miss ni Tomas? Yung unang worship Sunday. Absent siya. At sigurado po, sa buong linggong iyon, hindi lang basta nagdududa si Tomas. Isang linggo iyon na sobrang bigat, sobrang tensyonado, sobrang tindi ng paghihirap niya.
Isipin natin ito, araw-araw, sinasabi ng mga ilang alagad, nakita namin ng Panginoon. Nakita namin, isipin nyo, times 10 pa yon, di ba? 10. Sa umaga, sasabihin, sa hapon, sasabihin, sa gabi, sasabihin, kinabukas, grabe na lang yun, di ba? Kung ako si Tomas, medyo mababaliw ako noon, di ba? Pero si Tomas, hindi pa rin niya nakikita. Kaya sa loob ng 8 araw na yun, dala niya yung bigat na yun. Mga kapatid, gusto ko lamang medyo huminto rito ng kaunti. May simpleng paalala at katotohanan tayong matututunan dito. Ano? Kapag tayo ay lumayo, kapag tayo ay nawala sa fellowship, sa worship at lalo na sa worship, may mga bagay tayong malalampasan. May mamimiss po tayo sa mga ginagawa ng Panginoong Diyos. Sobrang importante po itong pagsasama-sama natin tuwing linggo ng physically. Kaya nga nakalagay sa libro ng Hebreo 10:24-25, di ba? Sabi ron, do not forsake the fellowship. Sobrang importante ho. Kasi pagka nalampasan natin ang mga ganitong worship at fellowship, yun ang tinatawag na mafo-FOMO. Fear on missing out. Sana wag tayong matotomo, yung trahedya of missing out. Nagpatuloy si Juan, muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Makikita natin na nagtipon muli ang mga disipulo at alagad. Katulad nung una, sinasabi dito, nasa loob muli sila ng bahay. At malamang, may halo pa rin silang Bakit sila nasa loob? Nag-iingat pa rin sila. Dahil kamakailan lang, ipinako sa krus ang Panginoong Hesukristo. At iniisip siguro nila, may mga otoridad na humahanap sa kanila, na maaari pa ring banta sa kanila. Kaya't sila ay nagtitipon sa isang pribadong lugar. At idinagdag pa ni Juan ang mahalagang detalye. Anong detalye? At kasama nila si Tomas. Mga kapatid, noong una wala si Tomas, absent siya. Pero ngayon, nandyan na siya. Natuto na po siya. Hindi na siya mawawala. Hindi na siya magsiskip ng worship o fellowship. Nandyan na siya sa lugar kung saan dapat siya naroon. Kasama na ang ibang alagad. Kasi bakit? Na-FOMO siya eh. Napag-iwanan siya eh. At pansinin natin mabuti ang susunod na nangyari. Subalit, pumasok si Jesus, nakasara ang mga pinto at tumayo sa gitna. Alam po ninyo, sobrang ganda po ng pangyayari dito. Kung iisipin natin, minsan, hinahayaan talaga ng Panginoong Jesus na tayo ay maghintay muna. Di ba? 8 araw, nag-iintay itong si Tomas. Minsan nangyayari talaga yan. Hinahayaan ng Panginoon na tayo ay maghintay muna bago niya ipakita ang kanyang sarili sa atin ng mas malinaw. At tulad ng unang pagkakataon, biglang nagpakita ang Panginoong Jesus. Hindi sinabi ni Juan, walang sinasabi na binuksan ang pinto. Hindi po. Ang sinabi lang, pumasok si Jesus. Bigla lang lumabas ang Panginoong Hesukristo kahit nakasara ang mga pinto. Ibig sabihin, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ang Panginoong Jesus ay may tunay na pisikal na katawan. Physical, glorified body. Isang katawan na hindi na limitado sa dati niyang kalagayan. Dahil kahit nakasarado ang pinto, bigla siyang lumitaw sa gitna nila. Ipinapakita nito ang supernatural na kalikasan ng kanyang muling nabuhay na katawan. At sinabi sa talata, tumayo sa gitna. At sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Pansinin niyo po ito. Ito rin ang parehong pagbati niya katulad nung unang nagpakita siya. Alam po ninyo, napakahalaga ng pagbabating ito. Bakit kamo? Dahil kung iisipin natin, ano ba nangyari nung pinako ang Panginoong Hesus? Di ba iniwan siya ng mga alagad niya? Nawala. Pum! Isa lang yata o 2 ang naiwan na patagupang sumusunod. Iniwan siya ng mga alagad. Tumakas sila nung siya ay pinako sa krus. Pero nung siya ay muling nabuhay, hindi siya nagsimula ng pagsaway. Hindi siya nagsimula ng galit. Hindi niya sila pinagalitan. Ang una niyang sinabing salita ay kapayapaan. Mga kapatid, ang kapayapaang ito ay bunga ng kanyang ginawa sa krus. Kaya nga, itong nangyari po na ito ay patunay ng kanyang muling pagkabuhay na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya't ang unang salita ng Panginoon, kapayapaan. Verse 27, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran.
huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Mga kapatid, ngayon, pansinin natin mabuti ang susunod na nangyari. At sinabi niya kay Tomas. Grabe po ito. Bakit kamo? Napaka-personal ang ginawa dito ng Panginoong Jesucristo. Parang ang dating, itong pagpapakitang ito ay sinadyang talagang para kay Tomas. Specific para kay Tomas. Makikita natin na pumasok ang Panginoong Hesus sa silid, binati ang mga alagad at agad ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Tomas. Mga kapatid, napakalinaw dito na hindi inignore ng Panginoon si Tomas. Hindi niya siya pinahiya sa harapan nila. Sa halip, direkta niya siyang kinausap. At alam po ninyo, may pinapakita ito tungkol pa sa Panginoong Hesukristo. Anong pinapakitang katotohanan din? Na alam niya kung saan tayo nagdududa o nagsastruggle o mahina. Anong ibig sabihin natin? Sa kanyang biyaya, gusto niya tayong tulungan at kalingain sa mga lugar na iyon. Since ginawa ito ng Panginoong Hesukristo kay Tomas, alam niya yung mga kahinaan ni Tomas. Yun ang mismong ginawa dito ng Panginoong Hesukristo para kay Tomas. Ngayon, pansinin natin ang sinasabi ng Panginoon. Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ang galing po nito, bakit kamo? Dahil inuulit mismo ng Panginoon yung eksaktong kondisyon na sinabi ni Tomas. Alalahanin natin, sinabi ni Tomas, malibang makita ko at mailagay ko ang aking daliri. At ngayon, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasabi, ilagay mo rito ang iyong daliri. Ibig sabihin, alam ng Panginoong Hesus lahat ng sinabi ni Tomas, kahit hindi siya pisikal na naroon. Nung sinabi iyon kay Tomas, alam po ninyo, paalala pong matindi sa atin ito. Alam ng Panginoong Hesus, kahit na wala siya roon, alam niya lahat ang pangyayari sa panahon natin ngayon. Alam niya po yun. Nakakaalam siya ng lahat. Walang nakakalusot sa kanyang kaalaman. At sinabi pa niya, at tingnan mo ang aking mga kamay. Inaanyaya si Tomas na makita ang kanyang mga sugat. At sigurado po, nandyan pa rin ang mga marka ng pako, nandyan pa rin po. Ang muling nabuhay na katawan ng Panginoong Hesukristo ay may dala pa ring bakas ng kanyang pagpapako sa krus. Mga kapatid, ang mga sugat na iyon ay permanenteng paalala ng halagang binayaran para sa ating mga kasalanan. Kahit nasa kanyang niluwalhating katawan, yung glorified body niya, naroon pa rin ang marka ng pagtubos. Pagpunta po natin sa langit, by God's grace, alam niyo, pag tiningnan natin ang Panginoong Hesukristo, tiyak naroon pa rin ang marka ng pagkakapako sa Kanya. Kaya nga, sobrang tindi po ng pangyayari dito. At ano pang sinabi niya? Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Muli, ito rin mismo ang Di ba ito rin yung hiniling ni Tomas? Gusto niyang hawakan ang sugat na nasa tagiliran ng Panginoong Hesukristo. At dito, ang Panginoon mismo pa ang nag-alok sa kanyang biyaya na binibigyan niya si Tomas ng pagkakataon na magawa mismo ang kondisyon na sinabi ni Tomas upang siya ay maniwala. Ngayon, mapapansin natin, hindi sinasabi ng banal na kasulatan kung talagang hinawakan ni Tomas ang mga sugat o ang tagiliran. Walang sinasabi ang salita ng Diyos. Marami pong komentaryo ang mga dalubhasa na magsasabi na malaking posibilidad hindi na hinawakan ni Tomas ito. Marahil makita niya pa lamang ang Panginoong Hesukristo ay sapat na iyon. Kaya nga matapos nito, dumating ang utos na ng Panginoon. Anong sinabi niya? Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. Ang ganda po sa English nito Do not be unbelieving, but believe. Mga kapatid, dito natin makikita, hindi kinondena ng Panginoon si Tomas. Hindi niya kinondem si Tomas. Pero hinamon niya siya mula sa pagdududa patungo sa pananampalataya. At yung pagkakasabi mo po, may ideya na tuloy-tuloy na kondisyong pananampalataya. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang manatili sa pagdududa. Maging isa kang taong sumasampalataya. At bakit niya ito sinabi? Dahil ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo ay humihingi ng tugon. Kapag naipakita na ang katotohanan, ang tamang tugon ay walang iba kung hindi tayo ay sumampalataya.
Kaya nga't mga kapatid, ating isipin mabuti ito. Ano na ang naging tugon natin at reaksyon sa Panginoong Hesukristo? Sa kanyang muling pagkabuhay. Kung kulang pa yung mga turo niya, kung kulang pa yung mga himala na ginawa niya, itong muling pagkabuhay niya, ano na ang naging tugon natin sa Panginoong Hesukristo? Kasi nga, kung hindi pa sapat ang nangyari, ano pa kaya ang magiging kailangang gawin niya para maniwala tayo, para sumampalataya tayo? At dahil dito, sa susunod na talata, makikita natin si Tomas magbibigay na isang pinakamatinding pahayag patungkol sa Panginoong Hesukristo. Bago po tayo pumunta sa ikatlong bahagi, tanungin po natin ang ating sarili. Sa tingin po natin, paano kaya tayo sinasalubong ng Panginoong Hesukristo? Di ba ang ginawa dito ng Panginoong Hesukristo ay ano? Personal na kinausap na si Tomas. Di ba? Personal. Sininggle out niya si Tomas. Sa tagpong ito, ano na ang nagiging pananaw natin sa Panginoong Hesukristo? Na kahit sa gitna ng ating paniniwala ng pagdududa o hindi maniniwala o hindi sa pagsasampalataya, paano kaya tayo sinasalubong ng Panginoong Hesukristo? Naintindihan natin yun. Di ba, mayroong mga pagkakataon na sinasabi na, hindi pa rin ako maniniwala. Unless na gawin ito ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Minsan magpipray tayo, biglang nangyari. Biglang makakalimutan ulit natin yun. Di ba? Kung iisipin natin, grabe na yung grasya ng Panginoong Diyos para gawin niya iyon. Makakalimutan natin yun. Lord, sinagot mo, biglang, mamaya pray ka na naman. Lord, kailangan, ito naman ang gawin mo, ito naman gawin. Tapos, mamaya magdududa ka na naman. And mamaya may gagawin naman si Lord. Hindi eksakto siguro nangyari na yun. And then mamaya, duda ka na naman. Di ba? Nakikita ko yung mga mukha natin. Tingnan nyo yung mukha ko. Habang sinasabi ko sa inyo to, sinasabi ko sa sarili ko to. Ganon tayo eh. And yet, si Lord, sobra ang pagkalinga, sobra ang grasya. Kaya nga, ano kaya ang magiging epekto para sa atin ito? Paano pa rin po natin kaya nakikita na ang Diyos ay nagiging sobrang mapagbiyaya, mahabagin sa atin, na patuloy niyang pinupuntahan kung nasaan tayo sa gitna ng pagdududa natin? Ano na nagiging tugon natin? Ito naman, ano na ang nagiging tugon natin sa paanyaya ng Panginoon na huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya? Do not be unbelieving but believing. Ano na yung naging tugon natin? Kasi marami siguro magsasabi, naniniwala tayo na siya ay Panginoon. Pero, nakikita ba sa mga sinasabi natin yan? Nakikita sa mga ginagawa natin yan? Nakikita ba yan sa pamumuhay natin? Diba, ang dali kasi sabihin, yes, naniniwala ako, sumasampalataya ako, pero hindi consistent yung sinasabi natin at ginagawa natin. Alam niyo yung sinabi sa libro ng Marcos, diba, yung may isang kwento doon na sinabi nung isa na, Lord, pagalingin mo ito. Then sinabi ni Lord, believe. Ang sabi nung kausap niya, Lord, I believe, but help me with my unbelief. Kasi baka minsan, alam mo yun, tinatago natin yung hindi nating paniniwala. Naniniwala tayo, sinasabi natin, pero hindi talaga tayo naniniwala. Kailangan, pati yung mga bahagi ng buhay natin na medyo nahihirapan tayo sumampalataya at maniwala, alam mo, higin natin kay Lord yun, Lord, tulungan mo ako na maniwala ako. Kasi hindi natin naman pwedeng lokohin si Lord eh. Diba, pwede nating lokohin yung mga kasama natin, bulahin natin yung kasama, naniniwala ako, pero si Lord hindi. Kaya nga, sa mga bagay na yun, kailangan, hinihingi rin natin yung kay Lord, Lord, tulungan mo akong maniwala ako sa bahagi na ito. Kasi alam kong hindi talaga ako sumasampalataya at hindi naniniwala sa iyo. Kaya nga dahil sa nakita natin tungkol sa biyaya at habag ng Panginoon, di ba, kung paano si Lord pinersonal na kausapin itong si Tomas. Sa susunod na talata, pakinggan at tingnan po natin ang tugon ni Tomas. Ikatlong bahagi ang pagpapahayag at pagpapala. Verse 28, sumagat si Tomas sa kanya,
Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, sa sandaling makita ni Tomas ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo at marinig niya ang kanyang mga salita, nagbago po ang lahat. 1 linggo bago nito, sinabi niya, hindi ako maniniwala. Pero ngayon, harap-harapan na siya ay muling nabuhay, nakita niya sa harapan niya ang Panginoong Hesus, iba na ang kanyang naging tugon. Ang kanyang pagdududa, hindi paniniwala, napalitan ng pananampalataya. At tulad ng sinabi natin kanina, hindi na binanggit ni Apostol Juan kung hinawakan ni Tomas ang mga sugat. Mukhang yung makita niya pa lang ang Panginoon ay sapat na. Ngayon, pansinin nating mabuti ang sinabi ni Tomas. Ano ang unang sinabi niya? Panginoon ko. My Lord. Tulad ng lagi nating sinasabi, yung salitang Panginoon, Lord, ay nangangahulugang tagapamahala, may otoridad, may control. Sa English, master. At dito, inaamin na ni Tomas na si Jesus ay hindi lamang guro, hindi lang gumagawa ng himula. Siya ang kanyang Panginoon, siya ang kanyang Lord and Master. At pansinin niyo po, yung personal na pagkakasabi niya, hindi niya sinabi ang Panginoon. Ang sinabi niya, Panginoon ko. Mga kapatid, ito ay personal na pananampalataya. At hindi lang yon, may sinabi pa si Tomas na mas lalong mahalaga. Anong sinabi niya? At Diyos ko. Mga kapatid, ito ay isa sa pinakamalinaw na pahayag tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus sa buong bagong tipan. Hindi sinabi ni Tomas na kinakatawan niya ang Diyos. Hindi niya sinabi iyon. Hindi niya sinabi na parang Diyos. Hindi niya sinabi iyon. Direkta niyang sinabing Diyos ko. At muli, pansinin niyo ang personal na salita. Diyos ko, ibig sabihin, kinikilala ni Tomas na ang taong nakatayo sa harapan niya ay hindi lang ang muling nabuhay na Mesiyas, kundi ang Diyos na nagkatawang tao. At alam po ninyo, napakahalaga nito. Bakit kamo? Kung mali po ang sinabi ni Tomas, siguradong kokorektin siya ng Panginoon. Kasi bakit kamo? Di ba? Sa banal na kasulatan, kapag may sumamba sa tao o anghel, agad silang pinipigilan. Pinagsasabihan. Makikita niyo yan sa banal na kasulatan. Pag meron isang tao, sinambang isang tao, o ang isang anghel, pinipigilan ka agad sila. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi kinorek ng Panginoong Hesukristo si Tomas. Kahit na tinawag siyang Diyos ko. Bakit kamo? Dahil tama ang sinabi niya. Si Jesus ay Panginoon at si Jesus ay Diyos. At ang pahayag na ito, yung sobrang importanteng bahagi ng Ebanghelyo ni Juan. Bakit kamo? Alalahanin natin, nagsimula ang Ebanghelyo ni Juan sa John 1:1. Sinabi ni Juan, ang salita ay Diyos. Yun yung chapter 1. Ang salita ay Diyos. At ngayon, malapit na ang katapusan, John 20 na, malapit na matatapos, isang alagad ang hayagang nagsabi na Panginoon ko at Diyos ko. At ito talaga ang layunin ng kwento ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. Dapat sa resurrection, hindi lang tayo namamangha, kundi para tayo ay talagang makarating sa parehong konklusyon ni Tomas, na ang Panginoon ay Panginoon at Diyos po natin. Muli, ano na ang naging tugon natin sa resurrection? Ano na ang naging tugon natin? Sana, hindi lang nandito. Yes, naniniwala ako sa muling pagkabuhay. Sana bumababa ito sa puso natin at lumalabas sa mga buhay natin. Kaya nga't mga kapatid, talagang usisain natin, ano ba ang nilalaman ng puso natin? Sana hindi tayo katulad ng iba, di ba? Yung iba, yes, sasabihin, Lord, God, and even Savior. Pero pag tiningnan natin ang buhay, tiningnan natin ang ginagawa, tiningnan natin ang salita, wow, taliwas. Kaya nga't, pag-isipan po natin mabuti ito. Talagang pagnilay-nilayan po natin. Marami ang kumikilala sa Panginoong Hesus bilang Diyos, pero hindi sila, makikita sa buhay nila na talagang Panginoon at tagapamahala ng buhay nila. Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Mga kapatid, mula sa talatang ito, makikita natin, matapos ibigay ni Tomas ang napakatinding pahayag, Panginoon ko at Diyos ko. Muling nagsalita ang Panginoong Hesus. Anong sinabi? Sinabi sa kanya ni Jesus.
Napaka-personal pa rin po nito. Direkto niya itong sinasabi kay Tomas. Pero sigurado nung sinabi ito kay Tomas, hindi lang ito para kay Tomas. Lalo na yung huling bahagi. Ang sinasabi dito ng Panginoon ay para rin sa mga susunod na mga mananampalataya. At alam po niyo, by God's grace, kasama po tayo dito. At anong unang sinabi ng Panginoon? Sapagkat ako'y nakita mo'y sumasampalataya ka. Sa madaling salita, ina-acknowledge ng Panginoon kung bakit naniwala si Tomas. Naniwala siya dahil nakita niya ang Panginoon. Nakita niya si Jesus, narinig niya si Jesus. Nakaharap niya ang muling nabuhay na Kristo. At yun ang nag-convince sa kanya. Ngayon, hindi kinokondena ng Panginoon si Tomas po dito. Hindi po, hindi niya kinokondem. Pero may itinuturo siya na napakahalaga. At ano yun? Naniniwala si Tomas dahil nakita niya. Pero may sasabihin pa ang Panginoon na mas mahalaga. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Mga kapatid, makikita natin dito, hindi lang yung mga nasa silid ang nasa isip ng Panginoong Hesukristo. Di ba, nasa isang kwarto sila. Nakita nila ang Panginoong Hesus. Hindi lang yun ang iniisip niya. Bakit kamo? Tinitingnan din ng Panginoong Hesukristo ang darating na panahon, ang hinaharap. Ang mga susunod na henerasyon, ang mga taong hindi na makakakita sa kanya ng pisikal. Mga taong hindi makakatayo sa silid na iyon. Mga taong sasampalataya, batay lamang sa patutuo ng banal na kasulatan. At ang sinabi ng Panginoon, sila ay mapapalad. They are blessed. Bakit? Dahil ang kaninang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa pagtitiwala sa pinahayag ng Panginoong Hesus sa kanyang banal na salita. At sa biyaya ng Diyos, ganito po tayo ngayon. Wala tayo dun sa kwarto na yon, wala tayo sa silid na yon. Hindi natin nakita ang mga sugat sa kanyang kamay, hindi natin nakita ang kanyang tagiliran. Pero may hawak tayo na napakahalaga sa panahon natin ngayon. Ano ang hawak natin? Anong meron tayo? Ang patotoo, ang banal na salita ng Panginoong Diyos. Ang patotoo ng mga saksi, ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. At kapag ang isang tao ay tunay na sumampalataya sa patotoo ng salita ng Diyos, tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, sinasabi ng Panginoon ang taon iyon ay ano? Mapalad. Blessed. Kaya nga ang mensahe ng pagkabuhay na muli ay dumarating sa punto na ganito, na ibigay na ang ebidensya, nagsalita na ang mga saksi, na itala na ang banal na kasulatan, at sa bawat isa sa atin, kailangan may tugon tayo. Kailangan may tugon tayo. Kailangan natin sagutin ang parehong tanong na hinarap ni Tomas. Mananatili ba tayo sa hindi paniniwala o tayo ba ay sasampalataya? Nasaan po tayo dun, mga kapatid? Kaya nga't kung titingnan natin ang ating sarili, sa paanong paraan natin na ipapakita na ang Panginoong Hesus ay tunay nating Panginoon at tunay nating Diyos. How does it show that He is really Lord and God? Tingnan natin ang mga prioridad natin. Tingnan natin ang mga sinasabi natin. Tingnan natin ang ginagawa natin. Ano ba ang prioridad natin? Di ba, sa lahat, sa gawain, anong priority natin? Parang ito, prioridad ba natin itong pagsasamba natin, yung worship natin? Ito, yung pagsasama-sama natin. Priority ba natin yung mga Bible study natin? Sa mga gastusin natin, priority ba natin talagang, Lord, ito yung para sa gawain mo talaga? O baliktad, umiikot ang mundo natin sa ibang gawain natin. Alam mo yon, tapos iikot natin, ito, worship Sunday, at kaso may lakad ako dito, ililipat ko yung worship doon sa nakuha nyo? Or siguro yung gagastusin, ito, kapag nabili ko na ito, at saka ako bibigay kay Lord ito. Kaya nga sana, mga kapatid, pag tiningnan natin ang buhay natin, ay makikita ang ebidensya na talagang siya ay Panginoon at siya ay Diyos. Ito pa sa paanong paraan pa kaya tayo naghahanap pa rin ng, maghahanap tayo ng sign or signs para tayo ituluyang magtiwala. Di ba ganun tayo? Uli habang kinakausap ko kayo, kinakausap ko sa sarili ko. Okay? Di ba, Lord, bigyan mo naman ako sinyalis. Bigyan mo naman ako ano ba talaga?
Or, ganito ba tayo? Sige basta Lord, gagawin ko na lang ito. Gagawin ko na lang ito. Bahala na. Basta I trust you. Hindi naman ako ay walang pakundangang hindi pag-aaralan ng bagay na ito. Yes, we will still study about it, but we pray and we just move forward. Mga kapatid, sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Sa paanong paraan kaya tayo nagtitiwala sa Kanya, batay sa Kanyang salita? Sapat na ba talaga sa atin ang salita niya? O humahanap pa tayo ng iba? Yun ang nakakalungkot di ba? Minsan, pagdating sa salita ng Diyos, parang gusto pa nating tulungan yung salita ng Diyos. Di ba? Kailangan mas emotional yung ano. Hindi eh. Alam mo, dapat ang salita ng Diyos lamang sapat na. Ang salita ng Diyos lamang dapat sapat na. Hindi kailangan ng tulong ng salita ng Diyos. Kaya nga, kailangan talagang magnilay-nilay tayo, magbulay-bulay po tayo. Ang tanong na ito, saan kaya tayo nabibilang? Sa mga blessed o hindi mga blessed? Sa mga blessed o sa mga hindi mga blessed? Mga kapatid, pagkatapos po nating makita ang kwento ni Tomas, hindi na po ito tungkol kay Tomas. Tayo na po ang pinag-iusapan dito. Naibigay na ang ebidensya, nagsalita na ang mga saksi, nilinaw na ang lahat ng salita ng Diyos. Ang tanong ay simple na lang. Mananatili pa rin ba tayo sa hindi paniniwala o tayo ay sasampalataya? Mananatili pa rin ba tayo sa hindi paniniwala? Alam niyo, sa sobrang tindi nangyayari sa mundo ngayon, talagang mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka. By God's grace, kahit sobrang hirap at tindi ng mga pangyayaring dumarating at darating pa, alam niyo, nakikita na natin nag-unfold ang salita ng Diyos. Nakikita natin yung mga hindi nakita ng mga tao dati. It's already unfolding in our very eyes. Nangyayari na. Isa rin yan sa mga tanda at senyales. Kaya nga, ang tugon natin ay sana hindi tayo mapunta doon sa bahagi ng naiwan tayong trahedya, na hindi tayo ng tragedy. By God's grace, buti si Tomas, yes, may unbelief siya, pero nawala yung unbelief niya eh. Sana hindi tayo maiwan doon sa tragedy. Kasi bakit? Kung maiwan tayo sa tragedy na yan, na hindi natin na-enkwentro ang Panginoong Hesukristo, yun? That will be for eternity. Wow! Wala nang solian yun, wala nang balikan yun, wala nang burahan yun. Kaya nga sana, di ba? Sana nasa FOMO tayo ngayon. FOMO, fear on missing out. Fear of missing out. Sana nandun tayo. Palaging, basta ito yung sinasabi ni Lord, gusto ko ito malaman to, gusto ko matutunan to, gusto ko magawa ito. Kasi bakit? Kasi kung hindi tayo ron, baka mamaya maipit tayo dun sa sa trahedya, dun sa tomo. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto upang ating bulay-bulayan ang lahat ng ating nakatotohanan. Pinaniniwala ang apostol na si Tomas ay nagtungo sa kanyang pagtugon sa kanyang pananampalataya, nagtungo sa India at sa Indonesia upang doon ay ipalaganap ang banal na salita. Sa ating pong pagtatapos habang taglay ang ating pusong puspos dahil sa katotohanan ng ating narinig at natunghayan ang kaluwalhatian ni Kristo na napako sa krus at muling nabuhay. Nawa, tulad ni Tomas, tayo ay tumugon ng may pagkamangha mula sa pag-aalinlangan at hindi paniniwala tungo sa paghanga na may kagalakang ipahayag ang muling nabuhay na Panginoon. Bilang pong tugon, ating pong awitin ang himnong Maaari Nga Ba, salin sa Tagalog na mula sa N. Kenneth B. na may pagkamangha sa biyaya ni Kristo na siyang namatay para sa mga makasalanan tulad natin. At tayo ngayon
ay may buhay sa Kanya, ang ating buhay na Diyos. Maaari nga ba? Maaari bang makinabang sa alay na kaligtasan para sa aking kasama rin sa buhay mo ay kumitil na mamangha sa pag-ibig, sakit ay namatay, namamangha sa pag-ibig, para sa akin ay namatay. Iniwan niya ang luklukan, ang awa niya'y walang hanggan. Sinantabi karangalan upang sa salay mamatay. Biyaya niya'y dakilang nga, sakit si Kristo nawa. Biyaya niya'y dakilang nga, sakit si Kristo'y naawa. Kay launang ako'y bihag sa salaan sa karimlan, pinasikat mong liwanag, aking mata ay nabuksan, lumaya sa aking kaaway at naglingkod mong tunay, lumaya sa aking kaaway at naging lingkod mong tunay. Wala nang kinatatakot, naging akin na si Jesus. Kalakip ng kaniyang buhay, dinamtan niya ng katwiran, nabuksan ang daan sa Diyos dahil kay Kristong pagtubos. Nabuksan ang daan sa Diyos dahil kay Kristong pagtubos. At sa ating pong pagtatapos, itaas nating muli ang ating mga tinig sa pag-awit ng See What a Morning. Isang matagumpay at masayang pagpapahayag ng muling nabuhay na si Kristo at ng lahat ng mga pagpapalang ngayon ay atin na dahil siya ay nabuhay. See What a Morning. See what a morning, gloriously bright, with the dawning of hope in Jerusalem. Folded the grave clothes, tomb filled with light,
as the angels announce Christ is risen. Sing out salvation plan, brought in love, born in pain, made in sacrifice, fulfilled in Christ the man, for he lives, Christ is risen from the dead. See Mary weeping, where is he laid? As in sorrow she turns from the empty tomb. Hears a voice speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. A voice that spans the years, speaking life, stirring hope, bringing peace to us, will sound till he appears, for he lives, Christ is risen from the dead. One with the Father, ancient of days, through the Spirit who clothes faith and certainty, honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with him, hearts and as one, Christ has conquered, and we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. Amen. Narito po muli si Doc Rico. Ilang mga paalala lamang po. Itong darating na Webes, wala pong PDF 242. Okay? Kung pumunta po kayo dito, may sarili kayong PDF. Okay? Wala akong PDF to kasi nga ho, sa Webes, di ba holiday? Okay? So, observe po natin yung holiday. Yung next session, April 23. Golden Ladies, itong darating na Biyernes. Iniimbitahan po natin ang lahat ng seasoned ladies to gather this Friday. Okay? Friday, 1:00 ng hapon po dito sa GFC Center. Kahit ka hindi pa golden, pwede ka basta lady. Okay? So, Sabado, Sing and Pray. Ito pong darating na Sabado, April 11, 4:00 ng hapon dito po sa GFC Center. Open po ito sa lahat ng GFC members. Itong Sing and Pray, kung hindi pa kayo familiar, ano po to? Prayer meeting. Okay? Ito yung face-to-face na prayer meeting po natin. So kung gusto nyo mag-attend, dito ho natin pinagpipray yung mga kailangan ipag-pray. Ito pa ho, Singles Fellowship. Nalulugod po kaming ibahagi sa inyo muli na meron na po tayong bagong ilo-launch na GFC Singles Fellowship. Ito po ay monthly gathering ho ito, monthly na pagsasama-sama. Pinahirapan ako ni Ernie kasi English itong man na materialis ko rito. So, nagsispeak in tongues ako on the spot, no? Monthly gathering. Ang pinaka-focus po nito ay sa magsama-sama lahat ng mga single. Ito po ay komunidad ng mga single. Magkaroon po tayo mga makabuluhang pag-uusap tungkol sa mga single. Kasi ang dahilan nito, yung mga single nawawala sa simbahan yan eh. Okay, nabibisi yan kung saan-saan. Dito, makikita natin kung ano talaga ang purpose ni Lord para sa singles. So ito po ay gagawin sa April 25, ang unang session. Ang title, More Than a Waiting Room. Yung disenyo ng Panginoong Diyos sa pagiging single. Open po ito sa lahat ng mga single na mananampalataya. Ang edad 18 pataas. Sana makita po namin kayo. Last, church camp. Okay, church camp. Registration, bukas pa rin ho, dun sa likod. Yung gusto nyo magpa-reserve ng slot, doon po kayo sa admin sa likod, pa-reserve na ho kayo. Hopefully, may mga slots pa na ho naman. Kung mga magkano, ayan po, yan, nirevise ho kasi yung babayarin. Mula dating medyo mataas,
by God's grace, binaba pa po ni Lord. So pag-register, magpatala na po kayo doon sa likod. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kakaiba po talaga ang habag, grasya at pagkalinga po ninyo sa amin. Alam namin, Panginoon, sa mga pagkakataon na may kahihinaan po kami, na hindi kami sumasampalataya, hindi kami naniniwala, ay kayo mismo ang nangungusap po sa amin. Kaya dahil dito kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Happy Resurrection Sunday po sa inyong lahat.